Napanood ko lang ulit recently yung guard na may kinakausap sa pinto, pero sa CCTV is kita na wala siyang kausap talaga. Bulto yung kausap niya. Then naalala ko yung nag-circulate na kwento sa ospital kung saan ako nagwo-work. Early this year lang to nangyari. Noong umaga daw, may pumuntang lolo for dialysis. Kaya na siya ng mga guard kasi doon naman siya nakasked lagi ng dialysis. Protocol din na magbigay ka ng ID sa guard. So nag-abot si lolo, nag-logbook din. Pinaupo na siya sa wheelchair para ihatid ng guard doon sa second floor since wala nga kasama si lolo. Hinatid lang si lolo sa pinto ng dialysis tapos umalis na si guard. Nagtaka naman yung isang staff ng dialysis kasi bakit nag-akyat ng wheelchair di naman sila nagre-request. Tsaka meron naman silang extra wheelchair doon. So binaliwala na lang niya. Hanggang 3 PM lang open yung dialysis namin. Then yung guard napansin na nasa kanila pa yung ID ni lolo. So hinanap nila kasi baka di makababa dahil nang hina after dialysis or baka may nangyari. Na-confine. Kaya di pa nakalabas sa ospital. Nagtanong na yung guard sa mga possible departments na pupuntahan pero wala daw ganong patient. Last resort na lang sa billing. Nagtanong si Kuya Guard sa billing kung may ganong pangalan sa system nila that day. Tsaka kung nasan department possible mahanap kasi naiwan yung ID. Magpapalitan na kasi yung mga guard. Chinek nung staff, then nakita na meron ng ganong pangalan pero kahapon yung date. Pag open sa system, expired yung patient. Namatay nung 10 PM. Di naniwala yung guard. Akala niya gino-joke lang siya. Pero totoo pala talaga. Kinilabutan ng lahat. Kumalat ang kwento sa buong ospital. Chinek lahat ng CCTV simula umaga nung dumating yung matanda. Nakita doon na wala silang kausap sa entrance. Hanggang sa pag-aakyat sa second floor, walang nakaupo sa wheelchair.